Sa bawat karanasan po ng ating buhay, sa araw-araw, tayo po ay nakakadama ng iba't ibang mga dulot ng mga pangyayari sa buhay natin. What I mean is, lahat po tayo ay nakakaranas ng iba't ibang mga level, ng maaaring stress o kaya'y saya at iba't ibang mga emosyon sa buhay natin. Sa ating pong pag-aaral ay ating pong inaasahan, ang ating pong panalangin, tayong lahat ay magkaroon ng masayang damdamin, at tayo po ay maging mapagpasalamat. Kagaya po ng ating mga pinag-aralan ng mga nakaraan, tayo po ay mahal ng ating Panginoon. Kaya po ang ating theme ay God Loves Me in Different Ways. At kahapon nga po, pinag-aralan natin at pinag-usapan po natin ang tungkol sa araw ng ating Panginoon. Ito yung special day of the Lord at ito po yung supposed to be the most celebrated day in the world, sapagkat ang ating Panginoon mismo ang nagbigay sa atin ng araw na ito. Ang tinutukoy ko po ay ang araw ng Sabat. Ngayon naman po sa patuloy ng ating pag-aaral naman natin ang subject na may pamagat na God leads me to His family. Ulitin ko po, God leads me to His family. Tayo po ay sumandaling yumuko sa isang panalangin. Mapagmahal po naming Panginoon, muli naming hinihiling ang presensya ng Banal na Espiritu ang sumaamin po upang sa ganon lubos naming maunawaan ang inyong pagmamahal sa amin sa pamamagitan po ng aming pag-aaral. Maraming salamat po sa inyong pakikisama sa amin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kumusta po ang inyong mga pamilya, mga kaibigan? Di po ba kapag tayo ay nasa ating mga pamilya, sa ating mga sambahayan, sabi nga po ng isang quotation, there is no place like home. Kapag tayo nasa ating family, masaya talaga ang ating sambahayan. Bagaman sabihin na natin, napakarami pong dysfunctions ng family, marami pong yung mga nagiging diskaril, sa Tagalog. Marami tayong mga kapalpakan sa loob po ng ating pong tahanan. Ngunit, mahalaga pa rin sa atin ang family. Ngayon po, ang ating pag-aaralan ay kung papaano tayo po ay iginaguide ng ating Panginoon o dinidirekta tayo, pinangungunahan tayo ng ating Panginoon upang tayo po ay mapabilang sa kanyang pamilya. Gusto niyo po ba na mapabilang kayo sa pamilya ng ating Panginoon? Of course, gusto po natin yan. Yan po, tumutok po kayo at yan ang ating pag-aaralan. Sapagkat araw-araw na tayo po ay nagkakaroon ng ganitong pagtitipon, ang atin pong pinag-aaral ay tungkol sa liwanag ng katotohanan. Gusto nating maliwanagan tayo sapagkat mahirap po kapag tayo po ay naligaw ng landas. So bilang tao, bilang nilalang ng ating Panginoon, lalo tigit sa panahong ito na marami tayong mga hamon na hinaharap, krisis ng buhay. Kailangan po nating magabayan tayo ng ating Panginoon sa katotohanan. Sapagkat ang ating Panginoon na nagsabi, ako ang ilaw ng sanlibutan sa Juan 8:12. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Yan po ay nakatala sa banal na kasulatan. Ang ating Panginoon ay siyang ilaw. Ang ibig sabihin, ang ating Panginoon ang nagbibigay sa atin ng tamang direksyon. Mga awit 119:105. Ano po ang sabi? Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Sa tuwi-tuwi na sa ating pag-aaral, dala-dala natin ang banal na kasulatan at dito po natin kinuha ang mga talatang ito na akin pong binabasa. Uulitin ko, ang salita ng ating Panginoon, ang banal na kasulatan, ito po ay ating ilawan. Saan po natin ginagamit ang ilawan? Ito ang nagbibigay sa atin ng liwanag. At siyempre, gusto nating malaman, alin ba talaga ang katotohanan? Marami nagsasabi sa atin, ito ang katotohanan, ito ang katotohanan. Nalilito ang mga tao. Uulitin ko, anong sabi sa Juan 8:12? Ako ang ilaw ng sanlibutan. Sa atin pong pag-aaral ngayon, ang Panginoon mismo, ang magbibigay sa atin, ang magtuturo sa atin kung nasaan ang kaliwanagan.
Okay, Juan 14:6. Anong sabi? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Hindi tayo makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Di po ba? Napakabuti ng ating Panginoon, sapagkat siya po ang nagbibigay sa atin ng liwanag. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, maraming tao ang naliligaw. Ngunit nagpapatuloy silang dumaan doon sa kadiliman. Ano po? Ang nais natin ay kaliwanagan mula sa ating Panginoon. So ang ating Panginoon ang siyang daan, katotohanan, at ang buhay. Ano po? If there is, sabi po, ang tanong ng maraming mga tao, if there is only one God, why are there so many different religions? Bakit? Alin ba talaga ang pamilya ng Panginoon? No? Kasi ang ating pinag-uusapan ay God leads me to His family. Alin ba ang tunay na pamilya ng ating Panginoon? At yan po ang patuloy nating pinag-aaralan. Ngunit maraming mga religion. Nandiyan po ang Christianity. Yung Christianity alone, ano po? Napakadami. Nandiyan ang Islam, Judaism, Buddhism, Hinduism. Ito po ang major religions. At sa major religions na ito ay marami pong napapaloob na iba't iba pang mga sekta ng pananampalataya. Kaya po, ang tanong ulit, kung meron lang Diyos, isang Diyos na nagbibigay sa atin ng kaliwanagan, bakit ang dami ng mga religions? Tandaan po natin, kapag pinag-usapan natin ang church, no? Ito po ay, ang ibig sabihin ay iglesia, at sa salitang Griego, ito po ay ecclesia. Ang ibig sabihin ay to call out, call together, gather together. So, in other words, a church o ang iglesia is a gathering of people, a congregation. Yung church, hindi po yan building. Ang tawag natin sa building ay church building. Pero kapag sinabi natin church, sa original po na pagkakasalin, ang ibig sabihin nito, ito ay grupo ng mga taong sumasamba, nagtitipon para sa ating Panginoon. Ano po? So makikita natin, maraming mga temple or churches na dyan po pumapasok ang mga tao para sila po ay sumamba. Ngunit ang tanong muli, alin ang tamang religion na nagbibigay sa atin ng katotohanan? Ano po? Sapagkat mahalaga po na kapag tayo ay sumasamba sa ating Panginoon, tamang direksyon po, nasa tamang direksyon po tayo nang hindi po tayo naliligaw at magiging mas makabuluhan pa ang atin pong pagsamba. So yan po ay ilan sa mga larawan ay pinapakita ko sa inyo na yan po ang mga tao. Ang ibig sabihin ng church, ito po ay grupo ng mga tao. Ano po? A church is a gathering of people. At ngayon po pag-aaralan natin at tayo po ay ituturo ng banal na kasulatan tungkol sa katotohanan. The truth. Ano po? Tungkol sa katotohanan. Meron po mga katangian ng tunay na iglesia or tunay na pamilya ng ating Panginoon. Okay? Tunghayan po natin ito at iisa-isahin po natin ang mga katangian ng tunay na iglesia o tunay na pamilya ng ating Panginoon. Una, ang tunay na iglesia ay itinataas ang pangalan ni Kristo at ang kanyang tagapagligtas. Ang tunay daw pong pamilya ng ating Panginoon ay itinataas ang pangalan ni Kristo bilang siya ay anak ng Diyos at siya po ay kasama dun sa Godhead. O ito ang tinatawag nating Trinity. Ano po? So si Kristo ay itinataas, itinatanghal bilang Diyos. Mga Gawa 4:12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Yun ay walang iba kundi si Hesus Kristo. So ang tunay na iglesia, itinataas ang ating Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas. Ano po? At binanggit ko po yan sa inyo nung nakaraan sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Panginoon sa buong sanlibutan na kanyang ibinigay si Jesus bilang ating tagapagligtas. Pangalawang katangian ng tunay na pamilya o tunay na iglesia ng Panginoon, ang tunay na iglesia, mga kaibigan, ay nananampalataya sa salita ng Diyos, ang Biblia. Ano po?
Ito'y isang karakteristik na napakahalaga na ang tunay na iglesia, ang itinuturo ay base lamang sa banal na kasulatan. Sola Scriptura, ang ibig sabihin, the Bible and the Bible alone. The Bible speaks for itself. Ano po? Okay, ano po ang sabi sa Juan 5:39? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Saliksikin natin ang banal na kasulatan sapagkat narito, ito ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ano pa po ang sinasabi sa 2 Timoteo 3:16? Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, at sa ikatututo na nasa katwiran. Kaya po, mahalaga na atin pong sinasaliksik ang banal na kasulatan sapagkat ito ang magtuturo sa atin. Okay? Magsasansala sa atin at magsasaway sa atin tungo sa katotohanan. Okay? Maliwanag po mga kaibigan. Pangatlo, nakatangian ng tunay na pamilya ng ating Panginoon. Ang tunay na iglesia ay sumusunod sa 10 utos ng Diyos. Alam niyo po ba, maraming sekta ng pananampalataya nagsasabi na wala na yung 10 utos. Yan ay ipinako na sa krus. Hindi na yan mahalaga. Hindi na yan dapat sundin. Kung hindi natin susundin ang 10 utos, edi pwede na palang pumatay, pwede na palang magnakaw, pwede na palang mga lunya. Di po ba? Yan po ay hindi sinasang-uyunan ng banal na kasulatan sapagkat ang katangian ng tunay na iglesia ng ating Panginoon sumusunod sa 10 utos. 10 utos po ang binabanggit, hindi po 2 utos lamang o 3 utos lamang, ang kabuuan ng 10 utos at kasama po ang ating pinag-aralan kahapon na nasa ika-4 na utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ang iba pong mga tao ay namimili lang dyan kung ano ang kanilang susundin. Ang sabi ng Panginoon, susundin natin ang lahat ng kanyang pinag-uutos. Bakit po? Hindi dahil mahigpit ang Panginoon, sapagkat ang 10 utos, yan po ang reflection ng karakter ng ating Panginoon. Okay? Apokalipsis 12:17, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Okay? Sino po ang tunay na iglesia, tunay na pamilya ng Diyos? Silang nagsisitupad ng 10 utos. Ano po? Okay, sa makatuwid, ang 10 utos po ay napakahalaga sa ating lahat. Ika-4 na katangian ng tunay na pamilya at iglesia ng Diyos, ang tunay na iglesia ay may patotoo ni Jesus. Ano ibig sabihin ng patotoo ni Jesus? May espiritu ng hula na merong prophecy, nagsasabi kung ano yung mangyayari ayon sa banal na kasulatan. Balikan po natin, okay, puntahan naman natin ang Apokalipsis 19:10. Ano pa ang sabi doon? At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin at sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan o ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Alam niyo po ba, ako'y naghagalak na sabihin sa inyo na ang Seventh-day Adventist ay may katangian nito. Yung aking pong mga binabanggit sa inyo, mga kaibigan, yan po ay mga katangian ng iglesia, ang Seventh-day Adventist. Ano po? Na merong espiritu ng hula or spirit of prophecy na base sa sinulat sa banal na kasulatan. 17, Verse 17, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Nandun yung pagsunod sa 10 Commandments, nandun din na sila ay merong spirito ng hula. Ano po? Ika-5. By the way, kung kayo po ay may iba pang questions, pagkatapos po nito, kayo po ay nasa inyong care group, pwede niyo pong i-discuss ito pagkatapos at ipaliliwanag po ito sa inyo ng mas malawig pa. Ano po? Okay, number 5. Ang tunay na iglesia ay ginagawa ang tunay na turo ng bautismo sa pamamagitan ng paglulubog.
Hindi lahat ng sekta ng pananampalataya ay sinusunod ang tunay na turo ng bautismo. Yung iba po kasi ay wisik na bautismohan na, o kaya ay yung iba ay yung parang binubuhusan. Hindi po yon. Sapagkat ang sinasabi ng banal na kasulatan, tingnan po natin ang ibig sabihin ng baptizo. Okay? Baptizo, sa salitang Griego ay, ang ibig sabihin sa English ay to immerse. Baptizo, to immerse. Ibig sabihin, ilulubog mo yung tao. Ano ang katunayan? Mateo 3:13 at 16. Nang magkagayoy na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismohan niya. Alam niyo po ba, ang Panginoon mismo ang nag-iwan sa atin ng mabuting halimbawa. At nang mabautismohan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. Diba? Umahon sa tubig. So, hindi yan wisik, hindi rin yan buhos. At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. So, paano po binautismohan ng ating Panginoon? Yung tamang turo ng banal na kasulatan na ito po ay ang immersion o palubog. Okay? Pumunta na po tayo sa, by the way, sa susunod pong mga gabi o sa susunod mga araw ay atin pong pag-aaralan naman ang tungkol sa, palalawigin pa natin ang pag-aaral tungkol sa baptism. Number 6, ang tunay na iglesia ay itinuturo ang kalagayan ng namatay na sinasabi sa Biblia. Alam niyo po ba, maraming mga katuruan ang tungkol sa kamatayan. Ang sabi ng iba, ay nagtuturo sila na kapag namatay daw ang tao, kung mabait, direkta sila sa langit. Kung sila naman ay masama, doon sila sa impyerno. At kung parang medyo hindi pa, parang malahininga or hindi pa alam kung mainit kung mabuti or masama, ay nandun siya, nakahang siya sa purgatorio. Yan ang ilang turo ng ilang mga iglesia. Pero ano po ang sinasabi sa banal na kasulatan? Atin pong pansinin, Juan 11:11. Ang mga bagay na ito'y sinalita niya at pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila. Si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y paroroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Alam niyo po ba mga kaibigan, ang kamatayan ay inihalin tulad sa pagkatulog. Natutulog. Okay. So ano ba ginagawa ng taong natutulog? May alam po ba siya sa nangyayari sa palibot niya? Wala po. Subukan nyo, di ba? Pag natutulog tayo, hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa paligid natin. Diyan po, inihalin tulad mismo na si Lazaro po ay namatay, ngunit ang sabi po ng ating Panginoon, siya ay natutulog lamang. Ecclesiastes 9:5. Tingnan po natin ang lahat ng ito, i-check nyo sa banal na kasulatan, narito po yan. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila ay mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Okay? Ang ibig sabihin, hindi po totoo na sinasabi nila na pag nailibig na yung patay ay bumabangon at nagpapakita sa mga mahal sa buhay. Wala po yung katotohanan sa banal na kasulatan. Okay? Number 7, ang tunay na iglesia ay itinuturo ang batas at prinsipyo ng kalusugan. Ako po'y nagagalak na sabihin sa inyo na ang Seventh-day Adventist Church na inyong mga kaibigan ay nagtuturo ng tamang prinsipyo ng kalusugan. Di po ba pinag-aralan natin na ang Panginoon ay nabigay sa atin ng manual kung ano ang kakainin lamang natin. Ano po? Sa 1 Corinto 3:16, ang sabi po, hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Dahilan sa ang ating katawan ay templo ng Diyos o ng banal na Espiritu, paano mananahan ang banal na Espiritu sa ating mga katawan kung nilalagyan po natin ito ng mga basura o ng mga lason na atin pong kinakain? 1 Corinto 10:31, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mga kaibigan, ang ating Panginoon ay napakabuti sa atin sapagkat ang gusto niya, maluwalhati siya. Bakit
luluwalhatiin natin ang ating Panginoon sapagkat siya ang lumalang sa atin. Alam niya ang makabubuti sa atin pong mga buhay. Okay, so yan po, uulitin ko. Ang tunay na iglesia po ay anong sabi? Ang tunay na iglesia ay itinuturo ang batas at prinsipyo ng kalusugan, kagaya po ng paninigarilyo. Hindi po natin itinuturo ang paninigarilyo o pag-inom ng alak. Ano po? Bakit? Sapagkat ang lahat ng mga yan ay makasisira sa mga himaymay ng ating katawan. Okay? Number 8. Ang tunay na pamilya ng ating Panginoon, ang iglesia, ay naniniwala sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kayo po ba'y nananampalataya o naniniwala na ang ating Panginoong Hesus ay muling darating? Yan po ay ipinangangaral ng Seventh-day Adventist Church sapagkat yan po ay isang pag-asa. Isang pag-asa na tayo po ay makikita natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Tito 2:13, nahintayin niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Wow, ano po? So, ang ating Panginoon ay muling darating. 2:14, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Ano po? Napakagandang talata na ito. Ito po ang katotohanan, mga kaibigan. Ano po ang subject natin? God leads me to His family. Gusto natin makasama tayo ng ating Panginoon sa Kanya pong pamilya. At sino yung Kanyang pamilya? Yan po, binanggit ko sa inyo na ang pamilya ng Panginoon ay naniniwala sa 10 utos, sa spirito ng hula, nagtuturo ng tungkol sa kalusugan, ano po? At marami pa, yung pong 8 na akin pong binanggit. Mga kaibigan, alam niyo po ba na ang pag-aaral na ito ay talagang napakahalaga sa atin. Bakit po? Because this matters life. Tungkol po ito sa buhay natin, ano? Kapag tayo po ay binago ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-aaral na ito, mas lalong mararanasan natin yung kapayapaan, yung pag-asa, yung, alam niyo yung sa kabila ng pandemya, tayo po ay masaya at matiwasay tayo. Bakit po? Sapagkat tayo po ay nasa tunay na daan. Tayo na nasa, hindi tayo nalihis ng landas kung hindi tayo po ay nasa tamang landas. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Nawa po ay marami kayong natutunan sa atin pong pag-aaral at kung kayo may mga ilang mga katanungan, malaya po kayong magtanong sa atin pong mga kasamahan ng mga Seventh-day Adventist. Sasagutin po kayo sa inyong mga katanungan. Muli, marami pong salamat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal po naming Panginoon, maraming salamat po. Napakabuti niyo po sa amin. Salamat sa pag-aaral namin na ito na nagbigay sa amin ng kaliwanagan tungkol sa katotohanan. Tulungan niyo po kami na sa pamagitan ng inyong banal na spirito ay masunod namin ang mga katangian na ito sapagkat ito po ang katangian ng inyong tunay na pamilya o ng iglesia. Pagpalain po ang lahat ng aming mga kaibigan na nakikinig, naway maunawaan nilang lubos ang pinag-aaralan namin ito at lalo silang mapalapit sa inyo at tanggapin ang aming Panginoong Hesus sa kanilang mga buhay. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po. Door is open, come on in as you are. All you need to bring is what remains of your heart. I see the years of fear and pain on your face, but take a step and read. You are safe in this place. You're never too broken to belong.
never too wanted, never too far gone. When you find Jesus, you'll find your home. You're never too broken to belong. Come find the perfect love that no one deserves. A peace so sweet it can't be put into words. A grace that's greater than the darkest of sea. Taste and see and read. Let the healing begin. You're never too broken to belong. Never too wanted, never too far gone. When you find Jesus, you'll find your home. You're never too broken to belong. We too are wounded and you feel it, so we know how you feel. By the words of our Redeemer, we believe that we are healed. You're never too broken to belong. Never too wanted, never too far gone. When you find Jesus, you'll find your home. Never too broken to belong. Never too broken to belong.